Alright, so at this point we will hear from her. Mars, please. Friends! Hello, ayan. First of all, thank you sa aking mga kaibigan. Actually, hindi kaibigan eh. Alam yung kapamilya ko kayo. Diba? Hindi kayo iba sa akin. Thank you for coming today. And siguro nagtataka kayo, diba? Sino yung papakilala ko? But, kasi alam niyo naman nakasama ko kayo sa journey ko for 32 years. Wow! Diba? And nandiyan kayo sa lahat ng updates sa buhay ko. So ngayon, another journey ang papasukin ko. Kaya gusto ko kasama ko rin kayo dito. Kumbaga, wala tayong iwanan kasi pamilya tayo. So, ito po yung gusto ko lang ma-update din kayo sa aking journey na bagong papasukan ko. And kailan tayo nasa gita? Siguro yung mga product launches na maliliitan pero ipag-usapan pero marami dito yung iba tagal ko na hindi nakikita. Magandang buhay TV5, press con. Yung magandang araw, press con. Net 25. Oo, yun. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin naman yun. Itutuloy natin yun. Siguro by June ulit. And thank you! Nominated ang magandang araw. Wow! Congratulations! At ako rin as a TV host. Nakakuha na rin siya ng awards sa ano ang award yun? Hindi ko na matandaan. Pero nakakuha na rin ng award yung show. And now, gusto ko samahan niyo ako sa bagong journey na papasukin ko. And gusto ko kayong ipakilala sa isang taong masasabi kung ako marami na akong natulungan, wala ako sa kalingkinan. Wala ako sa kalingkinan ng mga taong natutulungan nito. And ang ganda ng heart niya. Ito, isa siyang kapatid, isa siyang kaibigan, isa siyang kapamilya, isa siya talagang ate. Matatawag kong ate kasi wala naman talaga akong ate. Ako yung eldest. So ngayon, meron na akong matatawag kong ate. Andiyan na ba? Gusto kong ipakilala sa inyo ang nag-iisang ate ng mga Pasigueño, Ate Sara Vizcara. There she is, ang kaibigan. Nagulat kayo ba? Bagay si ate? Grabe. Okay. Ate Sara, greet everyone! Yes, I'd like to greet everyone. Pleasant good afternoon. Maraming salamat sa pagpunta dito para makilala niyo kaming dalawa ni Miss Ara. Ay, sa bagay, kilala niyo si Miss Ara. Ako lang pala. Uy, be gentle kayo ate kasi hindi siya political na tao. Gusto lang niyang tumulong at magsilbi. Hindi ko nga magigisa. Alright. So, I hope you had lunch already. At busog na para ready for the main event. Before the Q&A, Ate Sara, photo up with closer with Ara. Picture muna tayo. Okay. Photo up muna. Okay. Even without the flowers, andyan naman. I know, right? Para hindi ko ipapatulan. And right side please, after na center. Parang hindi consistent. Ano yung consistent? We're so honored with the presence of Mr. Fu! Oh my God, Mr. Fu. You may not say, okay, sige, isa daw sa official photo ng
Gerard Construction. Ang ganda ng office niya. Yes, Mr. Gerard, thank you. Ang ganda, beautiful. Okay, you may now take your seat para sa formal munang, siyempre appropriate, na malaman natin yung journey ni Ara na we are now part of Mars. Please, you may now start. Ano ang natulong sa'yo sa bagong journey mo? Nako, kilala niyo na ako eh. Lumaki na ako sa inyo. Nagdalaga na ako sa inyo. So, ito ang bagong journey ko. Kasi marami pa rin hindi nakakaalam na papasukin ko na po talaga ang public service. I am now running for councilor dito sa District 2 Pasig. May taga-Pasig ba dito? Na press? Pag meron may additional, Si Ray Pumaloy lang yata, no? Si Ray Pumaloy. Yes. Oo, si Ray Pumaloy ang taga-Pasig. Sabi niya, nahahabol siya. Oo, nahahabol may siya. direct line sa'yo si Ray? O Ha? may direct line? Hindi, halos na naman ang mga kaibigan natin dito may direct line. Mars, kasi ganito, ngayon pwede natin sabihin talaga, you are a true blue, a true-blooded Pasigenya. Make us kwento, you were born here, sa kapinanganak, you are a Santolan girl. Yes. In fact. Sa mga hindi nakakaalam, ang mami ko pinanganak at lumaki sa Santolan, Pasig. In fact, kabarangay ko si John Doy. Cruz. Magkabarangay kami ni John Doy. At talagang nag-aral ako, grade school pa lang ako, sa Manggahan ako nag-aral. Sa Green Park, sa Alice in Wonderland School. And then my mom was a former Mutya ng Pasig, 1967. Oo, hinirang siya Mutya ng Pasig. Oh, kaedad ni Don pala si Ma'am. 1967, and kaya naman siya naging artista na ang screen name niya, Venus Imperial, dahil nung Mutya ng Pasig, isa sa mga premyo, 2-year movie contract. Kaya siya nakagawa ng movies with Erap, FPJ, Wow. and Dolphy. Yun. Pero hindi naman siya bida, mga supporting roles. So, tinapos niya yung 2-year movie contract na yun. Kaya, naging artista siya, naging Venus Imperial siya. Ayun. Kaya doon ako na-encourage maging artista. And Juan Rodrigo is my uncle na taga Santolan din. Wow. Kasi ng mami ko. Oo, talagang legitimong Pasigenya ko. And 99% of my relatives are all from Pasig. Alright. Yes. So bago po ang ating question and answer, I will, sabi ko nga sa inyo, hindi political na tao itong ating bagong kaibigan. She needs to isulat niya in a statement form ang kanyang sasabihin this afternoon. Ate Sarah, please make us kwento. Ayun naman. Oo. Yung sa Quezon City, sobrang tagal na yun. So, dalaga pa ako, wala pa akong anak. And because you all know that my biological dad is from there. Sabi ko nga, siguro inano talaga ako na sa hometown ko, dito sa Pasig. At saka, iba yung pakiramdam ko pag bumababa ako dito sa Pasig. Kasi gano'n siguro pag hometown mo. Oh, yeah. Kasi dito ako lumaki eh. Dito ako lumaki. Hindi talaga ako lumaki sa... Kasi nakilala ko, alam ng tao na nag-QC ako, artista na kasi ako. Pero nung hindi pa ako artista, Pasig is my home talaga. Oo, kaya minsan, binabalik ka talaga sa roots mo. Yung heart ko nasa Pasig. Kaya nag-decide ako na if mag-run ako, I think dito sa Pasig. Hindi, sa Quezon City, siguro, hindi siguro destiny. Oo. Yeah. But you didn't get... Sige. Kaya nga sabi ko, iba yung joy na pag bumababa ako dito sa Pasig. Because I think kasi nga ito yung hometown ko. Everywhere I go, nakikita ko yung mga kababata ko, yung classmates ko, yung ninong ko.
Pero pag sa QC, wala akong makitang mga kababata ko. Kasi doon na naging trabaho mo, first GMA, ABS, so Oo, talaga yung parang doon kasi, naging, yes. diba? Pero sa ano talaga, sa Pasig, even ng, classmate ako ng mga... Tahanan talaga. Tahanan talaga, as in talagang from, from your roots, mapalola, mapamami, mapatita, ganon. Talagang nami-meet ko sila, nakikita ko sila. Oo. And because of family connections, you see that you can do more in this city. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thanks, Jai. Next question from So good afternoon. It's a great honor to share the same space, the same front with Ms. Aranina, isang Pasigenya na matagal nang advocate at ng karapatan ng mga kababaihan, well-being ng mga kabataan at protection ng mga disadvantaged sectors. Mahalaga po sa akin ang mga issue ito. Kaya po nung nag-decision akong pasukin ang laban na ito, importante sa akin that I fight it side by side with Ms. Ara. Para sa amin dalawa at sa mga kasama namin sa Team Kaya This, priority ang pamilyang Pasigenyo. Una, para sa mga kababaihan, dapat may economic power ang mga babae. We will fund business na gustong simulan ng mga nanay, single, abandoned, pati na yung mga nasa maayos na namang pamilya, set up, pero kailangan talaga ng tulong. Wow. Bukod pa po iyon sa regular na ayuda, bibigyan natin sila ng training sa pagnenegosyo at sa mga bagong skills na pwedeng pagkakitaan. We will do skills matching per with Pasig muna para wag masyadong malayo sa pamilya. So pangalawa, healthcare sa lahat. In 2 years, we will be able to build a hospital to service Pasigueños for free. Kaya pong itayo yan at kaya pong pondohan yan. May pera ba ang Pasig for this? Meron po. Bukod dito, magkakaroon po tayo ng geriatric hospitals at homes para sa seniors. Palalakasin natin ang maternity at pediatric care sa Pasig. Wow. Yung hospital na itatayo natin, may neonatal ICU para hindi na tayo mapwersang pumasok sa private hospitals at ma-hostage dahil walang pambayad. Pangatlo, para sa PWD sector, bigyan natin sila ng training and job opportunities. Popondahan natin ang mga negosyong gusto nilang pasukin. Siyempre, i-improve natin ang access nila sa mga gusali at sa kalsada. Pang-apat, mahalaga sa amin ni Ara ang pangangalaga sa mga batang may special needs. Magkakaroon lang tayo ng special centers for them. Magtatayo din tayo ng special center for mental health care. Hindi po pang mayaman lang ang mental health care. Lastly, at dito lang kami parehong excited ni Ara, ito pong smart city na plano ng Team Kaya This. Ang purpose po nito ay para masigurong konektado ang mga Pasigueño sa mga serbisyo ng LGU. May access ka sa healthcare, including emergencies. May access ka sa crime protection at rescue. Pag may krimen at gulo, kita agad sa CCTV at may quick response. Pag may sunog, may aerial firefighting capability na tutulong sa mga bombero. Pag may disaster, mas mabilis ang rescue. Pag may traffic, kita agad at ma-aantango ang mga buhol. But first, kailangan natin ng Pasigueño connected, and we have already laid out a plan para sigurado ma-access ang bawat pamilyang Pasigueño. Kaya kung ibibigay sa kanila, kaya pong ibigay ito ng Pasig. Kaya this ang aming battle cry. Bawat konsehal po, pati ang mga vice mayor, at ating vice mayor, Iyo Caruncio Bernardo, at ang ating congressman, Christian Sia, ay may kanya-kanyang advokasya at assignments para sa important na buhay ng mga Pasigueño. At ang ating warrior for women, youth, and sectors with special needs ay si Aranina. Ang ino-offer po ng Team Kaya This ay isang pamahalaang may malinaw na plano para sa ngayon at sa kinabukasan. Kaya po ito kung gugustuhin. Tamang sistema at tamang priorities lang po ang solusyon. Para sa pamilyang Pasigueño, kaya natin
ito, kaya this. Yun, maraming salamat. Okay.